Noong unang panahon sa Land of Dawn, mayroong dalawang dakilang kaharian, ang Monian Empire at ang Abyss. Ang Monian Empire ay kilala sa kanilang tapang at kabutihan, habang Abyss ay kilala sa kanilang walang katapusang ambisyon at kadiliman. Sa kaharian ng Monian, isinilang ang isang batang prinsipe na nagngangalang Jeroth, ang magiging tagagma ng trono at pag-asa ng kanilang kaharian. Si Jeroth ay pinanganak sa ilalim ng isang pambihirang bituin at ang lahat ay naniniwala na siya ang magiging pinakadakilang hari ng kanilang panahon. Subalit, noong siya ay sanggol pa lamang, isang trahedya ang naganap. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong palasyo, bigla itong sinalakay ng mga puwersa ng Abyss. Ang sumalakay na ito ay pinamunuan ng walang iba kundi sina Tammuz, ang hari ng Abyss, at Alice, ang reyna ng mga Blood Demon. Ang kanilang layunin ay ang dukutin ang sanggol na prinsipe upang sirain ang kinabukasan ng Monian Empire. Si Tammuz, sa kanyang walang hanggang galit at kagustuhang wasakin ang lahat ng mabuti sa mundo, ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagkidnap kay Jeroth, maaari niyang palakasin ang Abyss. Samantala, si Alice na uhaw sa kapangyarihan ay nakita ang potensyal ng sanggol upang maging isang makapangyarihang mandirigma para sa Abyss. Sa kanilang pagsalakay, nilusob nila ang palasyo, pinatay ang lahat ng mga guwardiya at dinukot ang batang si Jeroth. Itinakas ni Tammuz at Alice si Jeroth patungo sa kalaliman ng Abyss, malayo sa liwanag ng Monian Empire. Doon, inihanda nila ang sanggol para sa kanilang madilim na plano. Sa ilalim ng kanilang pag-aalaga, ginamit nila ang pinakamadilim na mahika at sinanay si Jeroth sa pinakamalupit na paraan. Hindi nagtagal, nagsimulang magbunga ang kanilang mga kasamaan. Si Jeroth, na noon ay isang inosenteng bata, unti-unting naging puno ng galit o oot. Ang bawat sugat at pagdurusa na kanyang naranasan ay ginamit upang patatagin siya, hanggang sa siya ay maging ganap na mandirigma ng Abyss. Habang lumalaki si Jeroth, ipinasa ni Tammuz at Alice ang kanilang mga aral ng kadiliman sa kanya. Tinuruan siyang maniwala na ang kanyang kapalaran ay hindi ang pamunuan ang Monian Empire, kundi ang maging halimaw na sisira rito. Binura nila ang lahat ng alaala ni Jeroth tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Pinalitan ito ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Ipinaunawa nila sa kanya na siya ay pinanganak upang maging tagapagmana ng Abyss, ang prinsipe ng kadiliman na magdadala ng kamatayan at pagkawasak sa buong mundo. Sa pagdaan ng mga taon, si Jeroth ay naging isang malupit na mandirigma, kinikilala bilang ang Prince of the Abyss. Si Tammuz at Alice ay nagturo sa kanya na gamitin ang kanyang galit bilang sandata at walang awa niyang tinupad ang kanilang mga utos. Sa bawat laban, si Jeroth ay nagpapakita ng kakayahang lumaban na hindi matutumbasan na sinasandalan ang lakas ng mga abyssal demons at ang kapangyarihan ng dugo na kanyang minana kay Alice. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at lakas, may isang bagay na patuloy na nagugulo kay Jeroth. Isang pangarap na paulit-ulit niyang nararanasan. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang isang liwanag, isang imahe ng isang kaharian na puno ng kapayapaan at kabutihan. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam nito, ngunit sa tuwing nagigising siya, ang galit sa kanyang puso ay bumabalik, mas malakas pa kaysa dati. Isang araw, habang tinitingnan ni Tammuz at Alice ang kanilang nilihang halimaw, napansin nilang may kahinaan si Jeroth, isang munting bahagi ng kanyang kaluluwa na tila kumakapit pa rin sa liwanag. Sa takot na baka magbago ang kanyang puso, mas lalo bilang pinalim ang kanyang pagsasanay, pinatitindi ang kadiliman sa kanyang puso at pinura ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Sa huli, si Jeroth ay naging ganap na produkto ng kanilang kasamaan, isang halimaw na walang awa, puno ng galit at puot sa buong mundo. Siya ang naging pinakamakapangyarihang mandirigma ng Abyss, isang prinsipe na ang tanging layunin ay wasakin ang Monian Empire at lahat ng bagay na itinataguyod nito. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang anino ni Tammuz at Alice ay laging nasa kanyang tabi, nagbabantay at nagsisigurong hindi na muling babalik si Jeroth sa kanyang tunay na pinagmulan. Ang kwento ni Jeroth ay naging alamat, ang prinsipe ng Monian na kinidnap at kinawang halimaw ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat, ang katanungan ay nananatili. Mayroon pa bang pag-asa na muling bumalik ang liwanag sa kanyang puso o siya na ba'y tuluyan ng nabulid sa walang hanggang kadiliman?